Magandang hapon Sir Jovel at sa aming mga kaklase. Ako nga pala si Floring Sabina Idolor, ang leader ng Pangkat Tatlog. Ngayon ay mag-i-interview kami ng aming kilalang business entrepreneur na si Ate Marie Chris. Ngayon ay halina't buksan ang ating isipan at makinig sa aming presentasyon ngayong araw na ito dahil ito ay maaaring makapagbigay aral sa inyo. Magandang hapon po. Ito po ang aking unang katanungan. Ano po ang inyong negosyo at papaano nyo po ito nabuo? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Jo Marie Chris Nazasario. I'm 38 years old and in-interview ako ni Blythe Angeline Landayan regarding sa mga negosyante. And I just want to give a short background before I started my business. I worked in BPO industry for 10 years and then I decided to shift my career sa food industry or hospitality industry. And then I realized also I worked as an OFW for 7 years sa hospitality industry. And then I decided na parang kulang yung time ko sa family. I missed a lot of mga important occasion like Christmas, New Year, birthday, and my dad died when I was in Dubai. So parang yun yung naging eye-opener sa akin para mag-decide na i-give up yung career ko as an employee. And then I came back here in the Philippines. And then before ako nag-come up sa business, naging mentally, emotionally ready ako. And then I came up na mag-start ako ng business sa laundry shop. And then I started my business when I came back here 2019, and fortunately until now it's still operating. My first branch was in Makati. Why in Makati? Kasi Makati is considered to be the commercial and economic center sa Pilipinas. So it was good because there is residential, condominium, and a lot of people who are looking for laundry services. And after that, also I'm proud of myself to be an entrepreneur. Bakit? Kasi I started it on my own. Half of it came from my earning as an OFW sa Dubai, and then half of it from my mom. And then pinagyaman ko because I want to prove to myself and to my mom na nakaya kong tumayo sa sarili kong paa kahit na hindi ako empleyado. Kasi para sa akin ang pagiging empleyado kain yung oras mo buong araw pag nasa office ka, ganyan. Pero pag negosyante ka kasi, maraming trials, maraming struggle, pero nandun yung time mo sa family mo and nagkakaroon ka ng maraming lesson para magbigay ng services sa mga tao. And second, nag-come up din kami sa Jamaican, the original Jamaican. It was franchise sa Frutas Company. Kung familiar kayo, makikita nyo siya sa mga mall like SM, Robinsons, ganyan. And then, yun yung pangalawa namin business. Also, meron din akong mga paupahan sa Caloocan. And nakabili ako ng isang lupa and then pinatayuan din namin ng paupahan para tuloy-tuloy ang income ko na kahit na yun nga, like I mentioned, namatay nga yung tatay ko. So, siya yung naging provider sa amin, sa family namin. So, though ako yung youngest sa family, gusto ko, ayokong umaasa sa ibang tao. So, I stand on my own, nag-build ako ng career sa pagiging, nag-check ako ng mga bagay-bagay na makakapag-provide para sa aming lahat. Ayun, tapos pinasok din namin
ang stock exchange. Bumili ako ng mga konting stocks sa San Miguel, sa Eagle Cement, and such. Hindi ko i-mention lahat, pero yun, as time goes by, tumataas, nag-earn, and nakakakuha din siya ng what you call this, every quarter ng kita sa stock exchange. Yun. Thank you. Ang first negosyo ko is laundry shop sa Makati. As I mentioned, yun nga, galing kasi commercial place ang Makati. And maraming residential, maraming condo, and after noon, sabi ko, parang kailangan ko nang mag-branch out. So, nag-branch out ako sa Caloocan since it's my doon ako lumaki. Doon ako naghanap ng panibagong branch. And then third, naghanap ulit ako ng panibagong branch sa Tondo naman, sa Tondo, Manila. And ang pinakamagandang lesson na natutunan ko doon is maghanap ng mag-send ng mga proposals sa mga other businesses like yung mga salon, spa, and mga condos like Avida, Laybear, yan yung mga hawak namin, Wattay, and ano pa ba yung mga hawak namin, mga Asian breast na clinic, yung mga aesthetic clinic, ganyan, hawak din namin yun. Doon siya nabuo dahil sa mga taong naniniwala sa amin sa serbisyo na binibigay namin sa kanila. So patuloy kami nagbibigay ng serbisyo sa mga tao dahil lumalaki at lumalago kami, and dumadami din yung mga taong natutulungan namin dahil nabibigyan namin sila ng trabaho. Ito po, ano po ang kadalasang binibili ng mamimili sa inyong negosyo, bestseller at bakit? Ang bestseller sa amin actually na masasabi ko yung service. Service kasi sa paglalaba, ang unang-una dyan yung kalinisan, yung pagkaayos ng damit, kung paano siya nakatupi, kung paano yung amoy, yung paano siya nilabhan. Kasi ang tao makikita ang kalinisan sa mga kasuotan eh. Doon makikita ang personalidad ng tao sa kasuotan. So, yung linis, yung bango, saka yung ayos ng pagtupi na hindi mo na kailangan siyang plansyahin. Direkta mo na siyang ilalagay sa cabinet. Yun. So, ano siya. And yung maganda rin sa naisip namin na catchy sa name kasi Queen Mother Laundry Shop. So, para siyang labang ina. So, para sa mga taong, mga nanay na nagtatrabaho, malaking tulong siya kasi hindi na nila kailangan magbigay ng oras sa paglalaba. Kami na yung gumagawa para sa kanila. Magandang hapon po. Ako rin po may katanungan. Dahil nalaman nyo kung ano po ang inyong mabiling produkto sa inyong negosyo, ano po ang inyong ginawa upang mapanatili ang supply na ito? Napanatili ko yung supply. Nag-start ako na maghanap din. Aside sa services, naghanap ako ng supplier ng sabon, ng Fabcon, saka ng finishing spray. Ang pinaka binabalik-balikan talaga ng mga tao sa amin dahil nagbibigay kami ng free detergent and Fabcon. Nagpagawa ako ng isang sabon na hypoallergenic na pwede sa mga babies. So it's safe ito para sa mga bata. Yun nga, dahil na-mention ko nga na Queen Mother Laundry Shop, labang ina, dahil inisip ko yung mga bata na wala silang time na maglaba, yan, doon ako nag-focus sa sabon para malinis, tsaka mabango ang mga damit. Tapos, since pag inano mo na kasi siya sa dryer, mawawala ang amoy ng Fabcon, gusto ko mapanatili pa rin yung amoy ng damit. Humanap din ako ng isang supplier na magbibigay pa din ng bango doon sa damit. Para na rin siyang cologne na hindi mo na rin siya kailangang hindi ka na rin kailangan magpabango kasi mabango na rin siya. And ang kinagandahan din doon, din siya, may halo siyang alcohol, so hindi siya water-based. Yun yung kinagandahan din niya. So safe din siyang gamitin. Matagal ko na po itong gustong malaman. Ano po ang inyong ginagawa kapag malapit na maubos ang inyong supply? Ang ginagawa ko, sinasabihan ko yung mga tao, kunyari, mauubusan na kami.
running low na yung supply namin. Ang ginagawa ko, lagi kong sinasabihan ng mga tao na magsabi sa akin o magsabi sa team leader nila na mauubos na ang mga supply kasi ayokong maso-short ang gamit namin sa shop. Kasi bakit? Gusto ko tuloy-tuloy ang flow ng operation para hindi kami mahirapan na humanap o tumawag o maghanap pa ng alternative ng ginagamit naming mga sabon and mga ibang panggamit sa paglaba. Ano po ang mga bagay na dapat ninyong isnaalang-alang sa pagbibigay ng presyo ng inyong mga produkto at bakit? Ang mga iniisip ko kapag nagpresyo kami sa services na binibigay namin sa mga tao, unang-una yung lugar, kung tama ba yung marami ba ditong mga estudyante, marami ba ditong mga empleyado, marami ba ditong anong klase ng pamumuhay ang meron ang mga tao dito, like upper middle class ba to, middle class ba ang mga ito, or lower middle class. Dinidepende natin ang pagpepresyo sa mga tao para lahat makaka-avail ng services na ibinibigay namin sa kanila. And most especially, binibigyan din namin ng discount ang mga student para kahit papano hindi na sila mahirapan na maghanap pa ng ibang laundry shop para magpalaban ng mga ng mga uniform. Sa inyo pong palagay, bakit mahalaga na malaman ng mga negosyante ang patungkol sa nais o kailangan malaman ng mga mamimili, supply ng produkto at tamang pagbibigay ng presyo sa mga produkto? Right kasi yun ng bawat mamimili. Kasi nagbabayad sila ng tama, so dapat ibigay din natin yung tamang serbisyo, tamang mga produkto na kailangan nila. Like yun nga, ang mga sabon, Fabcon, binigay ko yun na free para sa kanila, para kahit papaano malesen yung pag-iisip nila sa bayarin, magbabayad pa ng additional charge sa iba pang mga bagay. So ang kailangan lang nilang gawin, idadalhin lang sa amin yung laundry nila, yung mga damit nila. Tapos, ibinigay ko pa ng free pick up and deliver door to door. So, parang convenient para sa mga mamimili yun. Kasi, free pick up and delivery, free detergent, free Fabcon, tapos free pa siya ng finishing spray, tapos naka-plastic na siya. Yun, karamihan ng mga customer namin ang sinasabi nila is yun nga, masaya sila sa serbisyo na natatanggap nila kasi ang kailangan na lang nilang gawin, ilagay na lang sa cabinet yung mga damit na natatanggap nila sa amin. Magandang hapon po. Sa lahat ng pwedeng inegosyo, bakit itong negosyong napili mo? Sa totoo lang, ang laundry shop para sa akin, kasi wala tong pinipiling wala tong pinipiling trabaho ng kahit sino. Kahit construction worker, tricycle driver, or kahit na anong klase ng trabaho meron ka, lahat ng tao kailangan ng paglalaba. So, yung iba kasi nagdadalawang isip na magpa-laundry kasi mahal, kasi ganito, kasi ganyan. Pero para sa akin, nakita ko yung realidad na lahat ng tao kailangan ng naglalaba. So, parang napaka-convenient sa kanila kasi sa isang load 8 kilos na yun So parang sa loob ng isang 8 kilos or sa isang load, good for 1 to 2 weeks na ginamit na ng tao yung mga damit. So para sa akin, wala siyang pinipiling trabaho yung laundry shop. Kaya yun yung napili ko. And also nung pandemic, hindi kami masyadong hindi kami masyadong natamaan kasi bakit? Dahil necessity siya Kailangan siya. So, mahirap
na lalo na nagkaroon tayo ng pandemya. So, yun, isa rin yun, kaya na-realize ko na mag-branch out kasi napakakailangan talaga ng laundry shop sa para sa akin. Kailangan niyo po ba ang negosyo sa pamilya o kamag-anak o tinaguyod niyo ng sarili? Hindi ko siya minana. Yung kalahati galing sa kinita ko as an OFW, and also nag-work din ako sa BPO industry. So parang ano ko din siya, ipon ko, and then yung iba doon tinulungan din ako ng nanay ko para mag-put up ako ng ganong business. Huling katanungan po namin, sa lahat ng naging karanasan, ano po ang pinakamalaking pagsubok na kinaharap mo? Sa lahat ng mga karanasan na naranasan ko, siguro yung customer complaint, kasi hindi yan maiiwasan eh. Bawat tao kasi may kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang hilig, may kanya-kanyang demand sa bawat produkto na binibili nila. Pero natutunan ko doon kung paano, since galing din naman ako sa hospitality and customer service na industry, so para sa akin madali na yun na makipag-communicate para malaman kung ano yung kailangan para i-improve yung mga i-improve sa services na binibigay namin sa mga tao. And also kailangan din syempre na i-train mo ang bawat mga empleyado mo para alam nila kung paano sila makikiharap sa bawat customer. Okay.